Isipin mo, isang buwan lang, Canada nawalan ng halos 84,000 jobs February 2026. Net decline na 83,900 at umakyat ang unemployment rate sa 6.7%. Mas masakit, hindi ito yung inaasahan ng market. Maraming forecast, may konting job gain pa nga sana, pero kabaliktaran ng lumabas. At pag ganito kalaki ang miss, ramdam yan sa confidence ng mga employers at workers. Sa breakdown, malakas ang tama sa full-time work, down ng 108,400. Sa private sector, down ng 72,600. Ibig sabihin, hindi lang seasonal lang dating. Parang may bigat yung pag-urong. At hindi pantay ang tama. Youth, 15 to 24, ang isa sa pinaka-na-hit ng unemployment. Umakyat sa 14.1%. Sa mga bagong pasok sa workforce, isang masamang buwan din. Pwedeng mag-iwan ng pangmatagalang delay sa karir. By province, Quebec ang may malaking drop, 57,000 jobs. Sa BC, may decline din na 20,000. Sa sectors, parehong goods at services bumaba. At lumabas din sa report na wholesale and retail trade ang isa sa may pinakamalaking losses. At sa unemployment side, umabot sa around 1.5 million ang unemployed sa February. Sa group na ito, 22.8% ang long-term unemployed, 27 weeks or more. Mas mataas pa rin kaysa sa pre-pandemic norms. So ano yung context bakit humina? May uncertainty sa trade, lalo na sa US tariffs na tinatamaan ng ilang sectors na tightly connected sa Canada-US supply chains. Kapag may ganyang risk, hiring at expansion plans, madalas yung mga hinihinto. Pero may isang detail na hindi mo rin dapat palampasin. Wages ng mga permanent employees up 4.2 year over year. Sa isang banda, good news sa mga may trabaho. Sa kabila, kapag humihina ang jobs pero may wage pressure, mas complicated ang next moves ng Bank of Canada. Sa panahon ngayon na may tools tayo katulad ng AI, ito naman ang sabi niya. If you were affected by layoffs, focus on speed and structure. Update your resume today, apply in batches, and prioritize roles with the shortest hiring cycles. Treat job searching like a weekly routine, not a mood-based task. Para sa mga pamilya, mag-reduce ng uncertainty. I-pause muna ang mga non-essential for 30 days. Dito ako nagre-reflect bilang immigrant. Kapag may ganyang balita, hindi lang basta-basta numbers yan. Yan yung rent, groceries, tuition, at yung feeling na pwede ba akong magpahinga kapag isang paycheck away ka sa problema. Ang takeaway, February 2026 job reports, malinaw na ang warning signal kung naghahanap ka ng trabaho ngayon. Huwag mong i-take as personal failure yung hirap. Malaki yung headwind. Ang kailangan, mabilis na adjustment, realistic na budget, at support system na hindi ka mahihiyang lapitan.